Lifting eye lang naman yan, bakit kailangan pang ayusin o dagdagan pa ang hinang? Tatanggalin din naman yan pagkatapos gamitin. Yan ang nasa isip ko noong baguhan pa lang akong welder sa tuwing nakikita ko na pinapaayos o pinapadagdagan pa ng hinang ang lifting eye na una kong hininang sa mga ibang welder na mas nauna sa akin sa utos ng leadman o foreman ko. Yun bang iniisip ko na dahil ba sa baguhan pa lang ako kaya wala silang tiwala sa hinang ko? Although aminado naman ako na hindi pa ako ganun kagaling at magandang maghinang gamit ang ismaw noon. Pero alam at kita ko naman ang lusaw at kapit ng hinang ko kaya alam ko na okay naman ang hinang. Kaya minsan nasabi ko sa sarili ko na, sige wait lang, konting panahon pa gagaling din ako. Until one time, habang naghihinang ako ng small bore na tubo gamit ang G-Tow, may kung anong narinig ako na parang may bumagsak na bagay malapit sa pwesto namin ng mga Peter ko. Pero dahil nga busy ako sa paghihinang ay di ko na pinagtuunan yun ng pansin. Pero kinabukasan sa toolbox namin, yun ang naging topic, ang nangyari sa hapon na yun. Ang balita doon, nahulog nga daw yung materyales na inaangat ng ibang kontraktor na kasama namin sa area gamit ang chain block. At ang dahilan, natanggal daw yung lifting eye na kinabit doon sa materyales. Ayon sa investigasyon, kulang daw pala ang hinang ng lifting eye. Hindi kabilaan ang hinang at manipis pa ang hinang. Kung baga, hindi nakayanan ng hinang yung bigat ng materyales kaya ito bumagsak. Sinisi din ang welding foreman nila maging yung in charge sa lifting dahil hindi man lang daw nila tinignan muna ang hinang kung sigurado na ba itong safe. Buti na lang walang nasaktan sa mga taong andon noong inaangat kahit nasa 5 feet na ang taas ng materyales bago ito bumagsak. Yun nga lang nagbayad yung kontraktor ng malaki dahil nasira yung materyales na bumagsak. Doon ko naman naisip na importante pala ang paghinang ng maayos sa mga lifting eye. Doon ko lang din naisip na kaya pala pinapaayos o pinapadagdagan ni foreman ko ang mga hinang ko dati sa mga lifting eye ay dahil naninigurado lang siya for safety at hindi dahil baguhan pa lang ako o hindi pa maganda ang hinang ko. Marami pa akong nakita at na-experience sa work na mga aksidente na involve ang paghihinang sa lifting eye. Gaya ng naipit ang daliri o kamay, nabagsakan ng paa, and worst, nabagsakan at namatay. Kaya simula noon, lagi ko nang sinisigurado na maayos at kapit talaga ang hinang ko sa lifting eye at doon sa materyales. Ang totoo nga niyan, sa tuwing inaangat na yung materyales na hininang ko yung lifting eye, hindi ko pa rin maiwasang hindi mapakali o kabahan kapag nasa ere pa ito, lalo na kung yung timbang nito ay umaabot sa 1 ton o mahigit pa. Kahit pasigurado ako sa hinang ko doon sa lifting eye, mapapanatag lang ako kapag naisampa na yung materyales sa kanyang pwesto. Kaya payo ko naman sa mga baguhang welder dyan, huwag nyo ako tularan na minsan nang hindi sineryoso ang paghihinang ng mga lifting eye. Dala siguro ng aking kayabangan. Dahil kapag ito binaliwala natin, pwede ito magdulot ng isang aksidente. Pwedeng minor or major injuries, or worst, kamatayan sa sarili or sa kapwa natin, o resulta ng damage to properties na pwedeng pagbabayad ng malaking halaga para sa nasirang bagay o pagmumulta. Pwede ring ikatanggal sa trabaho or ban sa company or sa mismong kliyente ng company. Kaya sa paghihinang ng lifting eye, iwasan natin ang sobrang kumpiyansa sa sarili. Lagi nating isaalang-alang ang safety sa sarili at sa kapwa natin maging sa mga properties na nilalagyan natin ng lifting eye. Mahalagang matutunan at malaman din natin ang tamang paghihinang nito. Siguraduhin natin lagi na kumapit talaga yung hinang natin at kung kinakailangang dagdagan pa ang hinang nito o hindi na. Kung baga, matuto tayong tumansya at mag-decide kung sapat na ba yung hinang natin o hindi pa. At eto pa pala, dapat din nating malaman kung anong klaseng bakal pala yung nilalagyan natin ng lifting eye. Bakit? Meron din kasing insidente palang nangyari dito sa company namin noon. May hininang ang kasamaan ko noon na lifting eye na kinabit sa materyales. Tama naman yung laki at kapal ng hinang sa lifting eye na kinabit doon. Nung inangat na ng crane yung materyales, wala pang 1 metro yung taas pero nahulog na ito. At nung tinignan nila ito, buong natanggal yung lifting eye kasama yung hinang. Tapos yung pinagkabitan ng lifting eye, walang bakas o naiwang hinang na nakakapit doon. Ibig sabihin, hindi talaga kumapit yung hinang doon sa materyales. At isa lang ang dahilan nun.
hindi nagmatch yung welding rod na ginamit doon sa materyales na nilagyan ng lifting eye. Hindi pala siya ordinaryong bakal lang na gaya doon sa welding rod na ginamit. Tandaan natin na kapag hindi ordinaryong bakal ang hihinangin, may kanya-kanyang procedure kasi yan na dapat masunod para kumapit at mapaayos ang hinang. Pero syempre, hindi ko na maipapaliwanag yan kasi hahaba na itong video natin. Ang point ko lang dyan is, dapat malaman din natin kung anong klaseng bakal ang hihinangin para alam din natin kung ano ang gagamitin natin sa paghinang. At dahil sa tingin ko, mahaba na rin itong video ko, kaya hanggang dito na lang ulit muna tayo. Sana kahit paano may konting natutunan ulit yung mga baguhang welders dyan na nagtsatsagang nanonood sa mga boring kong videos at nakafollow sa akin. Thank you guys for watching again. See you next time. Bye!